Yes po, parang Yorme na rin. Hello Mamuka. Shout out sa mga viewers natin. Mamuka Oson po. Pagkalimutan na siya 2028 ah. O baka kalahating kilo na yun. Jump overtime. Nandito si Mamuka Oson ah. Yan yung mga walang. Ay po. Di pa, zero pa yun. Grabe. Uy, naka-live tayo. Na-prank. Mismo ako, napasal na. Bilis-kilos dito. Ay, hindi po naman. Huwag na dapat si Mamuka yung mag... Sige ka, sasabihin ko kay Mamuka. May sinasabi ka, Vilma. Ay, Mamuka. Next na election si Mamuka, malaki na yung cookies nun. Di ba dati maliit lang? Uy, abangan nyo pag yung gagawin natin. Abangan. Ay, abangan tayo. Nakatalikod. Ladies and gentlemen, Honorable Mayor Isko Moreno Dumapos. And Vice Mayor Chi Atienza. Good evening, ladies and gentlemen, friends from the media. Here we are in the city government. I would like to present to you the suspect in an incident happened on May 18, 2025. Yung biktima is Mr. Raymond Cabrera na isang TNBS, and we've watched Sian Ambrosius report sa ang biktima ay isang TNBS driver. Now, through, I don't know what happened to them, you can ask them later on, but they opted to, mas minabuti nila na sumuko na sa alagad ng batas. And I think the case is now before the Office of the National Bureau of Investigation through the leadership of Director General Jimmy Santiago. Ang mga pangalan ng suspect na nandito ay si John Kevin de Ocampo, 33 years old, Justin de la Poo, 30 years old, and 24 years old Jean Armin de Ocampo, kapatid. Sila lahat ay taga-Tondo. At through the effort of Councilor Awisia, Councilor from 2nd District, ito yung humingi sila ng tulong kung paano sila susuko sa alagad ng batas. Now, through some assistance from the Northern Police District and Manila Police District, nandito sila kanina, at gusto ko rin ipaalam sa inyo na ang pamilya ng mga suspect ay nandito rin.
Nakausap ko sila kanina. Now, I'm happy that the case is, na-resolve ba? Makikiramay kami, ako, personally, sa unang aming grupo sa pamilya ng biktima. But in our own little way, kami maging tulay man lamang na makapagbigay ng justisya sa pamilya ng biktima. And we will let the National Bureau of Investigation conduct susunod na gawain. At kausap ko na rin nga si Director General ng NBI, si Chapa. Magpapadala na siya ng operatives dito sa City Hall ngayon para ma-surrender na sa NBI. So, for now, at the very least, we can say this. I hope the family will makuha nila ang justisya. And at least naman, may panatag din para sa pamilya ng mga suspect na walang untoward incident na posibleng mangyari in the course of apprehension. And this will be, I think, the best lesson for each and everyone, those who are watching. Kung kayo'y nagkamali, kayo sumuko, huwag namin kayong tatanggapin. Kung kami kailangan maging tulay para makapaghatid ng justisya, gagawin namin. For now, we leave it to the National Bureau of Investigation to process that. So again, pasensya na kayo. Mag-alas 9 na ng gabi. Na-store namin kayo. Now, we are ready to answer questions. And if you are willing to ask them, I think they're willing naman to answer. Kasi nag-usap na naman. Yes, JD. Good evening po, Yorme J. Santos from GMA Integrated News. May clarification lang po, paano po sila napunta po sa inyong pagkakataon? Sumuko po ba sila? Mas pinili po din ang sa inyo po lumapit at humingi ng tulong? At kung paano po sila nakuha ng ating kapag-isipin? Through some assistance of the Northern Police District, kasi tinawagan si Awe, si Councilor Awe. Dahil mga ka-distrito niya ito, Manila. And as you all know, in practice, even with dating mayor, pag may sumusuko, minsan ako pa kumukuha. I think the last time that tragedy happened in the city of Manila with regard to an incident of a family, kinuha pa namin yung suspect sa Cavite, gabi-gabi. Na ano na ako, siyempre, titiwala sila sa atin, especially yung pamilya ng mga suspect. I think the most important question, and you can ask them, is hanggang ngayon kasi hindi pa nakikita yung matay. Ayoko ng pangunahan kung ano yung sinabi nila sa akin. But for now, sumuko sila at nag-coordinate kay Councilor Awi Sia ng District 2, dinala sa amin sa buo ng kanilang mga mahal sa buhay. At ito-turn over namin sila sa NBI na may hawak na nung kaso. So, any more questions? Good evening po, Faith of 85. Nakausap niyo po sa mga suspect po yun. Ano po ba yung dati nilang trabaho? At ito po ba yung unang beses na kanilang ginawa? Ito lang saan? Huwag yan yung wire. Wired na po. Ay, tama na lang. Go ahead.
Yung mic phone mo. Hindi, di ako. Pero sir, pwede kong malaman kung nasaan yung driver mo, saan mo dinala? Buhay ba yung driver? Buhay pa ba yung driver? Buhay pa ba yung driver? Isang tanong lang. Oo, hindi. Buhay pa yung driver. Patay na. Baka may gusto ko sabihin sa pamilya ng biktima. Sir, doon po sa audio, tatlo lang po kayo nag-uusap. Ano may sinasabi po na tutuloyan na, sasaksakin na. Meron po ba kayo iba pang kausap? Sir, sino po yung nakuha namin kinuhang palagyan sa may halaman? Kayo po yun. Sir, kayo po yung nakuha sa CCTV na kumuha ni sa doon yung iman. Magkakasino kayo. Sugal. Kasi pag magkakasino, bago dito namin, Scott. eh, mag-ibig sa mga Sa sensor. So, pabalik ako. Buwag ko yun nila kasi gamit ko yun sa gamit ko yun sa sasakyan. Opo. Kayo po ang nag Sino po ang nag Sino po yung nag May iba pa po kayo kasama ng Wala na po. Kayo tatlo lang po. Tapos po, bakit po nahantong na hold on? Dahil doon po kayo kukuha ng perang pangkasino? Bakit? Isang may email ko lang. Ano ba nangyari ng gabi? Isang may email ko lang. Pero, ano ba yun? Chito nga po. Gusto ko lang po sabihin mo ang mga tao sa pamilya. Pasensya po. Nakainom po ba kayo? Hindi po alam. Kuya, kayo yung nalilinig sa kanila. Hindi po. Sa sasakyan. Hindi po. Humingi ako ng tawad. Ginagawa ko siya. Lumakas sa akin. Sorry po. Ano lumakas? Kasi ako, sabihin ko. Sorry. Bakit po kayo sumuko? Para sa pamilya. Tapos bigla. Tapos binuwa na ako. Sir, ganito po talaga natin. Hindi po. Ang natapos. Ano po ako, surveying po ako sa isang construction company. Ang batang pa kayo. Baka may gusto ka sabihin. Kuya lang. Oo, sir. Baka Kuya, konting ano lang. Atas, sir, atas ko. Tapos kayo, may usap po kami kung ano masyado dito. May mga akakyan. Sir. Kilala na rin po sila. Nakakalitaw na si Chairman. Si Chairman na Tunis, kinontak niya ako na baka raw kung pwede matulungan sila na sumuko yung tatlong suspect na naipalabas sa balita sa paraan. Sabi niya, gusto ng pamilya na siya yung mismo ko nagpanatag sila na bilang makapagpapagpapag sila. Si
Chairman talaga ang nag-contact sa akin through para kay Chairman papunta sa akin, papunta naman kayo. Pagtawag ni Chairman sa akin ng mga tinrabaho na una. Nagkontakan ng pinag-arapan nakarating dito. Nung gabi, kumunta ko namin sa sila. Tapos ang dumating sila, nagkita namin Chairman sa Leon. Kung pwede lang, ako na sila kasama ko sa kasi para po makita. Dito na po kasi dapat ang usapan natin sa bahay ko. Yung nag-sipin kami kanina. Sabi ko kasi ko na naman kita. Pinapangalan ko siya. Hindi ko na sila kausap kasi sila namin siya ngayon. At ang puto naman, ilang ko siya po sa akin. Kasi yung hindi ng pagkakataon makipag. Jeffrey, paano po yung sa ng mga Nag-worry sila, napalabas sa TV, hindi sila nag-worry kasi nung ginakamot sila hindi pa nila. Ngayon, nung naipalabas, madaling araw, pinuntahan nila ako sa akin na, Sir Man, alam mo kung pwede, matulungan mo kami kasi matatapos kami sa buhay ng pamilya namin, kaya humingi kami ng tulong sa iyo kung sino pwede natin lapitan. Kaya nabanggit ko sa pamilya na si Ponsi Javi, pwede natin papuntahin ngayon. Kaya yun mo ang ginawa ni Ponsi Javi. Siya na nagkakaroon ng asunto, ginawa na natin ng pamilya, hanggang papunta rito, sa na kayo, hanggang mga pasisipin. Ang natakot po sila nung makita na po yung mga mukha. Una pa, nang sila natin, nag-worry na sila sa buhay na sa buhay. Kaya humingi sila ng tulong sa akin. Tapos humingi rin ako po sila. Alam daw po ba nila yung nagawa ng pati? Wala po sila. Sa balita na lang din. Oo, sa balita. Sa balita na lang po. Alam naman yung nagawa nila. Kasi ano nga sila, kinabahan na sila. TV na sila. Kaya humingi kami. Si Yorme po nila gusto talaga. Bakit? Medyo panatag sila atin sa kinakapan. Hindi safe sa tingin ng pamilya, safe sila. Kaya may diskusas po. Kanina po nangyari lahat. Oo, kanina ang madali. Hanggang po. Kasi almost 3 hours, 2 hours, 6 hours, 7 hours. Saan niyo po sila kinatagpo? Noong unang usapan natin sa bahay ko. Sinabi, dahil medyo busy si Boss. Kaya nagbago ng instruction ko sinabi. Chairman, pwede ba dito na lang sa city? Kaya pinago ko yung instruction sa barangay ko na sa city o na lang tayo magkita. Bali po. Kaso, tumibili na sila, Chairman, may kasama lang kami mga SWAT. Tinutulungan kami. Kaya alam namin na may SWAT. Yung mga kasama niyo po sa barangay ang sumunod sa kanila? Doon sa pamilya po ng mga suspect? Isang buwan sila, kasama yung nanay, tatay, kapatid. Sinundo kasama yung pamilya nila nung sinundo sila? Saan lugar po sila sinundo? Alam ko yung sa Batangas. Somewhere south po. Somewhere south. Kaya nung malapit na sila, nag-contact. Kaya nakatuloy. Sino na ng mga klaseng bata o tao yung mga magulubad sa barangay? Hindi. Pagkakaalam, pagkakagay? Hindi naman. Kaya nagtaka kami, ba't nagawa? Hindi natin. Wala silang mga kaso. Sa barangay ko. Wala. Hindi, minor lang. Away-away. Kaso yung ganyan, first Minor time. away lang. Yung first time na nagkaroon ng ganyan. Pero, sorry, Chairman, pero sabi niyo talagang mahilig sa sugal itong mga ito. Ilaga niyo po. Minsan, naglalaro sila sa sugal. Madalas po. Ano klaseng mga sugal yung pinaglalaro niyo? Minsan yung mga bongit, something na ano. May iba na napunta na sila sa mga ganyan. Pero wala pong ibang kaso. Wala po. Kompleto pangalan po. Ay, sorry. May question po. First time mo na dyan. Chairman mo yung Junicio, barangay Tuwan. Sige, thank you. Thank you po, Chair. Thank you. Thank you po.